bago ang bisperas ng bagong taon. Nakasalansan sa sala ang mga bagahe na iba't ibang kulay. Kinabukasan, maagang maaga, aalis ang buong pamilya, 6 kaming lahat patungong Australia para sa isang mahabang bakasyon. Ito ang una naming mahabang biyahe bilang isang pamilya, matapos ang 3 taon kong pagiging manugang sa pamilya ni Shin. Magulo ang sala. Si Aling Gracia, ang aking biyenan, ay inuutusan ang kanyang asawa, si Mang Dado, na itabi ng maayos ang 2 malalaking 30 pulgadang maleta. Si Mina, ang aking hipag, ay isinisiksik na ang ika-4 niyang bestida sa kaniyang carry-on na may kinang at makulay na mga sticker. Tahimik akong nakaupo sa isang sulok, sinisiyasat ang sarili kong bag. Maayos na nakasalansan ang aking bikini, mga pang-emergency na gamot at ilang pakete ng mamahaling herbal medicine para sa kaibigan ko sa Australia. Lumapit sa akin si Manny, ang aking asawa, at inabot ang isang boteng gamot para sa hilo. Ito, ilagay mo sa bagahe mo at inumin mo bago tayo sumakay ng eroplano bukas. Ngumiti ako sa kaniya habang inaabot ang gamot, ngunit sinundan ko ang kilos ng aking biyenan gamit ang gilid ng aking mata. Sandaling sumilay ang anino ni Aling Gracia sa kanto ng pasilyo patungo sa kaniyang silid, may hawak na madilim na bagay. Nagpanggap akong walang nakita. Itinuloy ko ang pagsasara ng zipper ng aking bag at paghigpit sa mga strap at hindi nga ako nagkamali. Pagkatapos ng ilang minuto, dumating ang aking biyenan na may dalang pinirapirasong mangga sa isang plato. Sa tono na 3 beses na mas malumanay kaysa karaniwan, sinabi niya, "Stella, halika, kumain ka ng prutas. Napagod ka sa pag-aayos ng mga bagahe, hindi ba?" "Salamat po, inay," sagot ko. Kumuha ako ng isang hiwa ng mangga at natural na inilihis ang aking tingin patungo sa aking bag. Ang posisyon ng zipper ay bahagyang naiiba sa kanina ito, ay lumipat ng kaunti sa loob. Si Aling Gracia ay umupo sa kalapit na sofa, pinagagalitan si Mina na huwag magdala ng napakaraming walang kuwentang gamit habang dahan-dahang kinakain ang piniraso-pirasong mangga gamit ang toothpick. Hindi siya tumingin sa akin. Matapos ang halos 30 minuto ng pag-aayos, natapos na sa wakas ang lahat. 5 malalaking maleta ang nakatayo ng sunod-sunod sa may pintuan, parang mga sundalong naghihintay. Espesyal na itinuro ni Aling Gracia ang isa sa mga pilak na maleta na may kulay abong lining at sinabi kay Mina, "Mina, akin ito. Siguraduhin mong dadalhin mo ito bukas. Huwag kang magkakamali. Iyon mismo ang bag ko." Nag-text si Mina sa kaniyang telepono at sumagot lang ng opo nang hindi man lang nag-aangat ng tingin. Nang kami ay nakahiga na sa kama, agad na nakatulog si Manny. Nakadilat ang aking mga mata, nakatingin sa kisame. Tanging ang mahinang liwanag ng ilaw kalsada ang pumapasok sa siwang ng bintana. Ano kaya ang palihim na inilagay ng aking biyenan sa aking bag? Mga mamahaling bagay, pera, o isang bagay na hindi dapat malaman ng mundo? 2 lang ang posibleng layunin niya. Una, balak niya akong ipahamak. Ikalawa, balak niyang gamitin ako para maipuslit ang mga bagay na iyon at isisi sa akin kapag may problema. Alinman sa 2, kasuklam-suklam ang kaniyang intensiyon. Kinabukasan, bandang alas 4 ng umaga, nagsimulang maging maingay sa bahay. Nagrereklamo si Mina na hindi niya mahanap ang kaniyang contact lens solution. Paulit-ulit na sinisiguro ni Mang Dado na nakasara na ang gas stove. Paulit-ulit namang binibilang ni Aling Gracia ang mga pasaporte at boarding pass sa kaniyang maliit na handbag. Paglabas ko ng silid matapos magbihis, inabot sa akin ng aking biyenan ang aking jacket. "Stella, malamig sa umaga. Isuot mo ito ng maigi." Habang isinusuot ko ang jacket, sinundot ko ng kaunti ang bulsa nito gamit ang aking daliri. Wala. Pero may naramdaman akong napakaliit at matigas na bukol malapit sa kili-kili ng damit. Kung hindi mo maingat na hahaplusin, hindi mo talaga ito mapapansin. Nagpanggap akong walang alam, isinuot ko ang jacket at isinara ang zipper. Nakarating na sa ibaba ang van na ni-reserve namin. Tinulungan ng driver na ilagay ang 5 malalaking maleta sa trunk.
Katabi ng aking bag, halos nakadikit, si Aling Gracia na tila nag-aalala na baka tumakas ang bag, pinipisil ang karga. Si Mina, pagkasakay sa sasakyan, ay nagreklamo, inaantok na ako. Pumasok na ang sasakyan sa expressway patungo sa paliparan. Madilim pa sa labas ng bintana. Nakaupo si Aling Gracia nang pahilis sa aking harapan gamit ang refleksiyon sa bintana para tingnan ako. Umakto akong natutulog, nakasandal kay Manny habang nakapikit. Pero sa aking isip, malinaw kong inalala ang ginawa ko kaninang alas 3 ng madaling araw, nang mahimbing ang tulog ng lahat. Pumasok ako sa sala nang walang sapin sa paa. Gamit ang isang hairpin at sa loob ng 30 segundo, pinalitan ko ang mga tag at ang ilang kapansini-pansing mga lubid na pantali sa bag ko at sa bag ni Mina. Ang bag ko ngayon ay may kinang na tag ni Mina at nakatali sa paborito niyang kulay rosas na bandana. Samantala, ang bag niya ay may takip na kulay abong rain cover, nakalagay sa dating puwesto ng aking bag. Inay, ang sorpresa na pinaghandaan ninyo, nang husto ay malapit nang bumalik sa orihinal na may-ari nito. Ang International Departure Hall ay maliwanag at mas marami ang tao kaysa inaasahan. Patuloy na nagmamadali ang aking biyenan, tila aalis ang eroplano nang wala kami kung mahuhuli kami ng 1 segundo. Mahaba ang pila sa check-in counter. Hawak ni Mang Dado ang mga pasaporte ng lahat habang hindi inaalis ni Aling Gracia ang tingin sa 5 maleta na inilagay na sa conveyor belt matapos lagyan ng luggage tag. "Inay, ang bag ko!" biglang sigaw ni Mina. Itinuro ang conveyor belt. Ang maleta na may kulay abong rain cover na inilagay ko ay dahan-dahang gumugulong papasok. Nagbago ang kulay ng mukha ng aking biyenan. Dali-dali siyang lumingon, tinitigan ang pilak na maleta na may kinang na tag na naiwan sa tabi namin. Ito. Hindi ba ito ang kay Mina? Naging matinis ang kaniyang boses. Nagkunwari akong naguguluhan, tiningnan ko ang bag. "Aba, akin po ito, inay. Hindi ba ang kay Mina ay iyon, ang kakalagay lang?" Itinuro ko ang conveyor belt. "Tingnan niyo po, may tag na." Lumapit si Manny para tingnan ang tag at sinabi, "Oo ma, ito ang bag ni Stella. Ang kay Mina ay nakapasok na." Dinampot niya ang pilak na bag at sinabi, "Ito ang dadalhin natin sa loob. Kailangan ni Stella ang kaniyang jacket dahil giniginaw siya." Namilog ang bibig ni Aling Gracia, tinitigan niya ang pilak na maleta, walang kamalay-malay, pinisil niya ang dulo ng bandana na nakatali sa kaniyang leeg. Nagsimulang pumutok ang matigas at kalmadong fasad na karaniwang nakatakip sa kaniyang mukha. Nakita ang pagkabalisa at takot na dumadaloy sa ilalim. May sinabi siya, pero parang may bara sa kaniyang lalamunan, kaya nilunok niya ulit. Paulit-ulit lang siyang bumubulong. "Paano nangyari? Sigurado ako kanina." "Hay naku, ma, siguro nalito lang po kayo sa kaba," sabi ni Mina. Hinawakan ang braso niya at hinila. "Tayo na. Kailangan pa natin dumaan sa security check. Malilate tayo." Habang hinihila ng kaniyang anak, bawat hakbang ni Aling Gracia ay lilingon siya. Ang kaniyang tingin ay nakadikit sa pilak na maleta na tila nawawalan siya ng kaluluwa. Nang sumigaw si Mang Dado sa unahan, "Gracia, bilisan mo na." Sa pilitan niyang inalis ang tingin, ngunit nanginginig ang kaniyang mga hakbang. Mahaba rin ang pila sa security check. Inilagay namin ang aming mga carry-on na bagahe sa plastic na tray at nag-alis ng jacket. Kapansin-pansin na mabagal ang kilos ni Aling Gracia. Nang turn na niya, hawak-hawak pa rin niya ang kaniyang jacket, nagdadalawang isip. Ang isang batang security officer ay magalang ngunit matatag na nagpaalala, "Ma'am, pakilagay din po ang inyong jacket sa tray." Noon lang siya parang nagulat at dali-daling inihagis ang jacket. Pagdaan niya sa metal detector, tumunog ito ng malakas. Magalang na hiniling ng female security officer na tumabi siya at sinuri siya gamit ang handheld metal detector. Nang dumaan ang detector sa paligid ng kaniyang baywang, tumunog ulit ito. Biglang namutla ang mukha ng aking biyenan. "Ma'am, mayroon po ba kayong laman ang bulsa?" tanong ng security officer.
Nagmamadaling kinalkal ni Aling Gracia ang bulsa ng kaniyang jacket at matapos ang mahabang sandali, inilabas niya ang 2 barya. Nakalimutan ko ito, sabi niya. Tumango ang security officer at pinadaan siya matapos siyang suriin ulit. Sa maikling sandaling iyon, naghihintay na kami sa kabilang bahagi ng scanner. May bahagyang inis sa mukha ni Mina habang naglalaro sa kaniyang telepono. Mahinang bumulong si Manny sa akin. Grabe ang kaba ni Mama. Nanginginig ang kaniyang mga kamay. Tiningnan ko ang aking biyenan na naglalakad ng nanginginig. May malamig na pawis sa kaniyang noo. Unang tingin niya sa pilak na carry-on na hawak ko. Nanliit ang kaniyang mga mata, pagkatapos ay mabilis siyang nag-iwas ng tingin at nagkunwari na inaayos ang kaniyang handbag. Matanda na kasi, wala na sa sarili. Nagmamadali sa pagbiyahe, pilit siyang ngumiti, ngunit nanginginig ang kaniyang boses. Hinaplos ni Mang Dado ang likod niya at sinabing, sige na, ayos na iyan, tara na. Hanapin na natin ang gate at umupo na tayo. Habang naglalakad papunta sa gate, si Aling Gracia ay naglalakad sa tabi ko at ilang beses siyang nag-atubili bago magsalita. Sa wakas, lumapit siya, binaba ang kaniyang boses. Ang amoy ng kaniyang mamahaling cream ay dumampi sa akin. Stella, ang kaniyang boses ay punong-puno ng pagpipigil at may pag-iingat na punong-puno ng kaba. Hindi ba't hawak mo lang ang carry-on bag? Wala bang humawak o nagbukas nito? Tumingin ako sa kaniya at ngumiti ng perpekto at mabait. Huwag po kayong mag-alala, inay. Hawak ko po iyan simula pa. Bakit po? May problema po ba? Wala. Wala namang problema. Mabilis siyang sumagot. Ngunit ang kaniyang tingin ay tila kawil na dumidikit sa bag. Ingatan mo lang. Oys. Ingatan mo lang. Mahalaga ang mga laman sa loob. Opo, alam ko po, kalmado kong sinabi. Mga damit at personal na gamit lang naman. Okay lang kahit mawala. Makakabili naman ulit doon. Nanginginig ang gilid ng bibig ng aking biyenan at hindi na siya nakapagsalita pa. Lalo siyang bumigat maglakad. Paulit-ulit siyang sumusulyap sa screen ng mga impormasyon ng eroplano at sumisilip sa malayo patungo sa customs check area. Patuloy na nagsasalubong ang kaniyang mga daliri. Alam ko nang eksakto kung ano ang kinatatakutan niya. Hindi ang mawala ang bag, kundi ang malantad sa mundo ang nilalaman nito. Marami ng pasahero ang nakaupo sa gate. Si Manny ay bumili ng kape at si Mina ay nanonood ng maikling video sa kaniyang earphones. Si Mang Dado ay naghahanap sa duty-free catalog. Si Aling Gracia ay tila hindi mapakali. Tatayo, uupo, titingnan ang oras ng pagsakay sa electronic screen at uupo ulit, mahigpit na hawak ang kaniyang handbag sa kaniyang mga tuhod. Niyakap ko ang pilak na bag. Inilagay sa tabi ng aking binti, bahagyang nakasandal dito at nagsimulang magbasa ng work email sa aking telepono. Napaka-relax ng aking posisyon. Gamit ang gilid ng aking mata, naramdaman ko ang tingin ng aking biyenan na paulit-ulit na tumatama sa bag, parang nagliliyab na karayom. Inanunsyo na sa speaker ang pagsisimula ng boarding ng aming flight. Dahil business class kami, maaari kaming sumakay ng una. Halos tumalon si Aling Gracia at paulit-ulit na sinabing, dalyan na, kailangan nating sumakay para gumaan ang pakiramdam ko. Ang kaniyang pagmamadali ay higit pa sa normal niyang pagmamadali. Lahat kami ay may daladalang carry-on at nagtungo sa boarding bridge. Pagkatapos ng pag-check ng ticket at pagdaan sa connecting tunnel, sa sandaling papasok na sana kami sa eroplano, may narinig kaming ingay mula sa malayong customs check area sa likuran, hindi nakakabingi, ngunit maririnig kung gugustuhin. Hindi ako huminto. Tuloy-tuloy akong pumasok sa eroplano. Ang flight attendant ay ngumiti at iginabay kami sa aming upuan. Umupo si Aling Gracia sa upuan sa tabi ng bintana, halos nakadikit ang mukha sa salamin, tinititigan ang lugar kung saan nakakonekta ang connecting bridge sa gusali ng paliparan. Sa madilim na ilaw ng eroplano, ang kaniyang kutis ay kulay abo, walang buhay. Mahigpit siyang nakakapit sa armrest ng upuan
at namumutla ang kaniyang mga kuko. Dahan-dahang sumara ang pintuan ng eroplano, nagbigay ng mahinang tunog. Nagsimula ang safety demonstration ng mga flight attendant. Biglang lumingon si Aling Gracia, tinitingnan ang dako sa likuran, sa kabilang pasilyo. Noong sandaling iyon, maingat kong inilalagay ang pilak na bag sa overhead compartment at kalmadong umupo, ikinakabit ang seatbelt. Tiningnan niya ang bag na nakalagay sa compartment, pagkatapos ay tumingin sa akin. Ang mga kalamnan ng kaniyang mukha ay nanginginig ng paulit-ulit. Ang matinding pagkabigla, pagkabalisa, at lumalaking takot na hindi na niya makontrol ay sa wakas ay nabuo sa kaniyang mga mata. Nagsimulang umugong ang makina ng eroplano at gumulong ito sa runway. Ang bagay na pinaghirapan niyang ilagay ng palihim ay ligtas na nakalagay ngayon sa overhead compartment sa itaas ng kaniyang anak, ang orihinal na may-ari nito. Samantala ang kaniyang anak ay nag-check-in ng bag na orihinal na akin na naglalaman ng nakakagulat na sorpresa. Bumilis ang eroplano at lumipad. Naramdaman namin ang kawalan ng grabidad. Biglang tinakpan ni Aling Gracia ang kaniyang bibig at nagkaroon ng dry heaving. Tumulo ang malamig na pawis sa kaniyang sentido, hindi ito dahil sa hilo. Matatag na umakyat ang eroplano sa itaas ng ulap. Puno ng sikat ng araw sa labas ng bintana. Nagsimulang magbigay ng inumin at arrival card ang mga flight attendant. Humingi ng mainit na tubig si Aling Gracia, ngunit nanginginig ng husto ang kaniyang kamay, kaya nag-ingay ang baso at tray habang nagkakabangga. Mas lalo siyang nagkagulo sa pagsulat ng arrival card. 2 beses niyang napunit ang papel gamit ang dulo ng ballpen at baluktot ang sulat kamay sa bahagi ng tirahan. Yumuko si Manny ng may pag-aalala. Ma, masama po ba ang pakiramdam niyo? Masama po ang kulay ng mukha niyo. Aayos lang, sagot ng aking biyenan, at inilapag ang baso ng may kalabog. May tumalsik na ilang patak ng tubig. Medyo nahihilo lang ako. Siguro hindi ako nakatulog ng maayos. Ang kaniyang tingin ay hindi makontrol. Pumupunta sa overhead compartment sa itaas ko at mabilis na umaalis doon na parang napaso. Ang pilak na bag ay kalmadong nakalagay sa lilim. Kinuha ko ang orange juice na inabot ng flight attendant at ngumiti kay Manny. Siguro kinakabahan si Mama dahil ito ang una niyang mahabang biyahe. Siguro magiging ayos lang siya kapag nakapagpahinga. Matapos magsalita, inayos ko ang upuan at nagkunwari na matutulog gamit ang eye mask. Sa dilim, mas naging matalas ang ibang pandama. Narinig ko ang magaspang at balisang paghinga ng aking biyenan sa tabi ko. Narinig ko rin ang click-click-click ng kaniyang daliri na paulit-ulit na kinakalmot ang seatbelt buckle. At narinig ko rin ang ilang beses niyang pagtatangka na kausapin si Mang Dado, pero sumusuko siya at bumubuntong hininga. Tumakbo ang oras kasabay ng ugong ng makina. Dumilim ang mga ilaw at nagsimulang magpahinga ang karamihan sa mga tao. Inalis ko ang eye mask at tumayo para pumunta sa banyo. Pagdaan ko sa upuan ng aking biyenan, nakapikit siya, ngunit mabilis na gumagalaw ang kaniyang mga mata sa ilalim ng kaniyang talukap. Pagbalik ko mula sa banyo, hindi ako agad bumalik sa aking upuan. Tumayo ako ng sandali sa gali sa likuran ng eroplano, tinitingnan ang dagat ng ulap sa labas ng bintana. Pagkatapos ng ilang sandali, may mahinang yabag na lumapit. Si Aling Gracia iyon. Lumapit din siya sa lugar na iyon. Maputla pa rin ang kaniyang mukha at may mga ugat sa ilalim ng kaniyang mga mata. Stella, tuyo ang kaniyang boses. Sa loob ng masikip na gali, lumingon siya sa paligid. Walang flight attendant sa malapit at paminsan-minsan lang may naririnig na hilik. May itatanong lang si Mama sa iyo, mas lumapit siya. Halos bumulong na iyon. Ang bag na iyon, hindi mo talaga binitawan bago sumakay. Wala bang humawak o ikaw mismo, binuksan mo ba? Nagpakita ako ng naguguluhang ekspresyon. Inay, bakit paulit-ulit niyo pong tinatanong ang bag na iyon? Hawak ko lang po iyan. Hindi ko po binuksan. Tapos na po akong mag-ayos ng gamit kagabi. Huminto ako, tiningnan ko ang nanginginig niyang mga mata, at sinabi,
may espesyal po ba sa bag na iyon? Kung mayroon po kayong importanteng bagay na inilagay sa bag ko, pwede po kayong maging tapat sa akin. Pamilya tayo, inay. Wala. Wala. Walang espesyal. Malakas ang kaniyang reaksyon. Biglang lumakas ang boses niya, pagkatapos ay biglang humina ulit. Ang kaniyang dibdib ay humihinga ng pabigat-pabigat. Nababahala lang ako na baka mawala mo ang mga mahahalagang bagay dahil bata ka pa at pabaya. Sige na, tama na. Nagmamadali siyang kumaway. Kumuha ng isang bote ng tubig, binuksan at uminom ng mabilis. Hindi na niya pinunasan ang tubig na tumulo sa kaniyang bibig. Hindi na siya nagtanong pa, hindi rin ako bumalik agad sa aking upuan. Nakasandal siya sa malamig na metal na dingding, nakatayo ng tulala, walang emosyon ang kaniyang mga mata, tinitingnan ang walang katapusang asul na langit sa labas ng bintana, may binubulong ng walang boses. Nakita kong malinaw ang panginginig ng mga kalamnan sa kaniyang gilid ng mukha. Takot siya, sobra. Wala na siyang oras para pag-isipan kung bakit nasa kamay ko ang bag. Ang lahat ng kaniyang takot ay nakatuon sa isang bagay. Ang bag na iyon ay malapit ng buksan sa customs ng Australia. Bumalik ako sa aking upuan. Si Manny ay nanonood ng tablet. Inabot niya sa akin ang isang earphone. Umiling ako at itinuro ang itaas ko, sinabi sa kaniyang bibig, medyo magulo yata. Ngumiti siya ng may pag-unawa. Sa natitirang oras ng biyahe, hindi na nakapikit si Aling Gracia. Nagbigay ang flight attendant ng pagkain, ngunit halos hindi niya ito ginalaw. Paminsan-minsan, kapag bahagyang umuuga ang eroplano, bigla siyang kumakapit sa armrest na parang nagulat na kuneho. Titingnan ang compartment, tila may nakatagong time bomb doon. Nakita siya ni Mang Dado na gising at nagreklamo ng mahina. Nandito tayo para magbakasyon, dapat masaya ka. Anong itsura iyan? Pati mga bata, nawawala ang mood. Dali-daling lumingon ang aking biyenan at tinitigan siya. Sa tingin na iyon na may hinanakit at takot, nagulat si Mang Dado at hindi na nakapagsalita pa. Lumingon siya ulit at bumalik sa matigas na posisyon niya, nakaharap sa bintana. Ang mahabang biyahe ay malapit na sa dulo. Inanunsyo ng pilot na inaasahan naming lalapag kami sa Sydney sa loob ng 40 minuto. Hiniling ng mga flight attendant na ituwid ang mga upuan at tiklupin ang mga mesa. Naging maingay sa loob ng cabin dahil sa pag-aayos ng mga gamit. Masigla ang mga tao dahil sa pag-asa sa biyahe. Ngunit si Aling Gracia, tila na sentensiyahan ng kamatayan, nagsimulang manginig ng husto. Paulit-ulit niyang kinakalas at ikinakabit ang seatbelt gamit ang nanginginig na kamay. At bigla siyang tumayo, sinubukang buksan ang overhead compartment. Ma'am, pakibalik po sa upuan at ikabit ang seatbelt. Agad na lumapit ang isang flight attendant at pinigilan siya. Bumababa na po ang eroplano. Ang boses ay magalang ngunit matatag. Aalisin ko lang po ang jacket ko. Ginagaw po ako. Nanginginig ang boses ng aking biyenan. Pasensya na po, pero hindi pa po namin pinapayagan na buksan ang compartment sa ngayon. Para po ito sa kaligtasan ninyo. Tumayo ang flight attendant sa harap niya. Tiningnan ni Aling Gracia ang pilak na bag na malapit na niyang maabot, ngunit napakalayo naman. Puno ng kawalan ng pag-asa ang kaniyang mukha. Dahan-dahan siyang bumalik sa kaniyang upuan. Ang kaniyang mga daliri ay malalim na nakabaon sa balat ng armrest. Nagsimulang bumaba ang eroplano at naramdaman namin ang pagbabago sa presyon. Nagmuya ng chewing gum si Mina dahil sa sakit ng tenga. Ngunit si Aling Gracia ay tila walang naramdaman. Mahigpit lang siyang nakakagat sa kaniyang ibabang labi hanggang sa naramdaman niya ang lasa ng dugo. Sa labas ng bintana, luminaw ang coastline ng kontinente ng Australia. Asul na dagat, pulang lupa at puting alon. Naglinya ang eroplano patungo sa runway at dumampi ang mga gulong sa lupa. May mahinang pag-alog at ingay. Sa wakas, narito na. Sumigaw si Mina ng may kagalakan. Gumulong ang eroplano sa runway, dahan-dahang patungo sa terminal. Sabay-sabay na binuksan ng mga pasahero ang kanilang mga telepono. Binuksan din ni Aling Gracia ang kaniyang telepono.
Ang liwanag ng screen ay nagliwanag sa kaniyang walang kulay na mukha. Ang kaniyang mga daliri ay nanginginig ng husto sa ibabaw ng screen. Ilang beses siyang nagtangkang tumawag pero huminto. Sa huli, walang lakas siyang inilapag ang telepono at tinakpan ang mukha. Nagsimulang umuga ang kaniyang balikat nang hindi niya mapigilan. Hindi ito iyak na may tunog, kundi tahimik na kawalan ng pag-asa na tila tumatagos mula sa kaniyang mga buto. Bumukas ang pinto at dumaloy ang sariwang hangin. Nagmamadaling tumayo ang mga tao at kinuha ang kanilang mga gamit. Tumayo ako. Maingat kong binuksan ang compartment at kinuha ang pilak na bag. Ang tingin ng aking biyenan ay parang magnet na nakadikit sa zipper lock ng bag. Hawak ko ang bag, sinabi ko sa kaniya, "Inay, nakarating na tayo. Baba na po tayo." Hindi siya gumalaw. Tinulak siya ni Mang Dado. "Gracia, ano pa bang ginagawa mo? Tara na." Noon lang siya parang nagising, tumayo ng mabilis, pero muntik ng matumba. Kinailangan siyang alalayan ni Mang Dado. Itinaboy niya ang kamay ni Mang Dado at naglakad nang nanginginig sa likuran namin patungo sa pinto ng eroplano. Sa connecting bridge, ang kaniyang mga hakbang ay tila walang sapin sa lupa at ilang beses siyang muntik ng matumba. Pero ang kaniyang mga mata, ni isang saglit, ay hindi kumurap sa bag na hawak ko. Tila iyon ang kaniyang tanging kaligtasan at kasabay nito ang kaniyang hukom. Habang naglalakad patungo sa immigration hall, lalo siyang bumagal hanggang sa nahuli na siya. Nagmamadali si Mina sa unahan, "Ma, bilisan mo na. Kailangan na nating kunin ang mga checked luggage." Ang lugar sa paligid ng baggage carousel ay puno ng tao. Nakita ko kaagad ang bag na may kulay abong rain cover nakatayo ng mag-isa sa tabi ng luggage inspection area. Sa tabi nito, may 2 customs officers na nakauniporme, may seryosong ekspresyon. Tinitingnan nila ang electronic device sa kanilang kamay, pagkatapos ay tumingin ulit sa bag, tila may kinukumpara. Sinundan ng aking biyena ng tingin ko. Nanigas siya sa kaniyang kinatatayuan, tila nawala ang lahat ng buto sa kaniyang katawan. Ang huling bakas ng kulay ay tuluyang nawala sa kaniyang mukha. Ibinuka niya ang kaniyang bibig at nagbigay ng isang mahinang iyak, ngunit walang salitang lumabas. Ang kaniyang mga mata ay desperadong nakatitig sa kulay abong bag. Pagkatapos, sa napakabagal at parang robot na pagkilos, lumingon siya at tiningnan ang pilak na bag na hawak ko. Ang bag na ligtas at walang galos. Sa sandaling iyon, naintindihan niya ang lahat. Ang kulay abong bag ay nakatayo doon, parang lapida, sa inspection area. 2 customs officers ang nakatayo ng matatag. Ang mga kamay ay nasa kanilang baywang, naghahanap sa mga taong kumukuha ng bagahe. Hinahanap nila ang may-ari ng bag. Ang mga binti ni Aling Gracia ay parang napako sa madulas na sahig. May tunog na krokro na lumabas sa kaniyang lalamunan, at ang kaniyang mga mata ay nanlaki ng husto. Ang kaniyang tingin ay nag-iikot ng baliw-baliwan sa pagitan ng pilak na bag sa aking kamay at ng kulay abong bag sa malayo. Ang huling pilit na kalmado sa kaniyang mukha ay nagkalat. Tanging ang labis, hindi maipaliwanag na pagkamangha at ang napakalaking takot na dumarating na lang ang naiwan. Si Mina ang unang nagreaksyon. Itinulak niya ang kaniyang cart at lumakad patungo sa carousel ng magaan, kumakanta pa siya. Hindi niya napansin ang inspection area at hindi niya nakita ang bag na dapat ay may kaniyang kinang na sticker. Tinitingnan niya ang kaniyang telepono. Siguro tinitingnan ang panahon sa Sydney. "Mina!" Biglang sumigaw ang aking biyenan. Isang matinis at tuluyan ng basag na sigaw. Tila ginamit niya ang lahat ng kaniyang lakas. Nagulat si Mina, inangat ang kaniyang ulo. "Ma, bakit po? Bakit po kayo nag-iingay? Huwag. Huwag kang pumunta." Inabot ni Aling Gracia ang kaniyang kamay, ngunit nanginginig ng husto ang kaniyang braso at hindi maayos ang itinuturo niyang direksyon. Hindi niya alam kung ang inspection area ba ang ituturo niya, ako o ang carousel na papalapit. Paano po natin makukuha ang mga bagahe kung hindi ako pupunta? Hindi naintindihan ni Mina ang kaniyang ina. Inikot ang kaniyang mga mata at nagpatuloy sa paglalakad. "Bumalik ka." Ang boses ni Aling Gracia ay sumigaw ulit,
umakit sa atensyon ng mga tao sa paligid. Nanginginig siyang tumakbo, sinubukan niyang habulin si Mina, pero nadulas ang paa niya sa sim ng sahig. Nasalo siya ni Mang Dado, na nasa tabi niya. Gracia, ano ba iyan? Magpakatino ka nga, mahinang saway ni Mang Dado dahil sa kahihiyan. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ng female customs officer ang ingay. Ang kaniyang tingin ay tumama kay Mina, isang batang babae na nagtutulak ng walang laman na cart patungo sa carousel. Ang impormasyon ng may-ari ng bagahe at ang mukha ay tumugma sa device sa kaniyang kamay. Nagpalitan sila ng tingin ng kaniyang kasamahan at lumakad silang dalawa ng diretsyo kay Mina. Magandang araw po ma'am, hinarang ng female customs officer si Mina. Ang kaniyang boses ay matigas. Ito po ba ang inyong bagahe? Itinuro niya ang kulay abong bag sa inspection area. Naguluhan si Mina. Tiningnan ang walang kuwentang gray rain cover at sumagot ng instinctive, hindi po. Ang akin po ay pilak at may sticker. Bago pa siya matapos magsalita, nakita niya ang luggage tag na nakadikit sa gilid ng bag. Malinaw na nakasulat ang kaniyang pangalan, Mina Shin. Mina Shin, iyan ang pangalan ko, pero ang bag na ito. Naguguluhan si Mina, lumapit siya at sinubukan niyang alisin ang rain cover. Nag-angat ng kamay ang male customs officer para pigilan siya. Huwag niyo po munang ituloy ang customs process. Kailangan namin ng additional inspection sa inyo. Matatag ang tono ng male customs officer. Inspection? Bakit po ako inspect? Ang laman lang po ng bag ko ay damit at cosmetics. Ano pong karapatan niyo? Sa wakas, naakit ng kaguluhan si Manny. Tinutulungan niya si Mang Dado na kunin ang dalawang malalaking maleta sa carousel. Naglakad siya palapit at tumayo sa likuran ko. Kumunot ang noo niya, tinitingnan ang kaniyang kapatid na babae na napapalibutan ng mga customs officers. Anong nangyayari? Kuya, may problema daw po sa bag ko ang mga taong ito. Gusto nilang buksan at inspeksyonin, nagsumbong agad si Mina, tila nakahanap ng masisilungan. Puno ng inis ang kaniyang mukha. Bakit po naging pangit na kulay abo ang bag ko? Nagkamali ba ang airport? Nakita ni Aling Gracia, ang kaniyang anak na bahagyang hinihila ng dalawang customs officers patungo sa inspection table. Nang makita niya na iniaangat ang kulay abong bag papunta sa mesa, bigla niyang itinulak ang kamay ni Mang Dado at nag-iskandalo, tumakbo siya sa unahan, nagsasama ang sigaw at iyak. Sir, mali po. Hindi po iyan ang bag ng anak ko. Hindi po iyan sa anak ko. Sa manugang ko po iyan, si Stella. Iyan po ang bag niya. Iyan po ang imbestigahan ninyo. Inabot niya ang kaniyang kamay at itinuro ako. Nanginginig ng husto ang kaniyang daliri dahil sa excitement at takot. Ang kaniyang maganda sanang mukha ay gusot na. Lahat ng mga pasahero na naghihintay ng bagahe ay lumingon at nagbulungan. Ang dalawang customs officers ay huminto sa pagkilos, tiningnan ako, pagkatapos ay ang baliw na si Aling Gracia. Ang kanilang tingin ay puno ng propesyonal na pagtatasa at bahagyang inis. Nagtanong ang male customs officer sa wikang Koreano, Ma'am, pakalmahin niyo po ang sarili niyo. Sinasabi niyo po ba na ang bagahe na ito ay sa babaeng ito? Tiningnan niya ako. Lahat ng tingin ay nakatuon sa akin. Mahigpit na hinawakan ni Manny ang aking kamay. Mahina siyang nagsabi, Ma, ano bang pinagsasabi mo? Gulat na gulat ang ekspresyon ni Mang Dado. Nanlaki ang mata ni Mina. Tiningnan ang kaniyang ina. Pagkatapos ay ako at tuluyang nanigas sa kinatatayuan. Hinarap ko ang nagniningas, ngunit desperadong tingin ng aking biyenan. Lumapit ako ng isang hakbang. Ang aking mukha ay may malinaw na pagtataka at pagkainis. Inangat ko ang pilak na bag na hawak ko. Ang tag sa gilid ng bag ay malinaw na nakikita sa ilalim ng ilaw, Mina Shin. Inay, kalmado kong sinimulan, may bahid pa nga ng kalungkutan. Alam ko pong hindi niyo ako gusto, pero paano niyo po nasasabi iyan? Ang bag po ni Mina ay narito. Hawak ko lang po iyan. Bahagya kong itinulak ang bag patungo kay Mina. Baka nalilito lang po kayo, inay.
Hindi po akin ang kulay abong bag na iyan. Ang bag ko po ay check-in kasama ng kay Papa at Kuya. Nakuha na po natin. Itinuro ko ang itim na standard size na bag na nasa paanan ni Manny. Iyon ang check-in luggage ko. Parang tinamaan ng kidlat ang aking biyenan. Tiningnan niya ang pilak na bag sa aking kamay, ang itim na bag at sa wakas, ang kulay abong bag na nakalagay sa inspection table na parang Pandora's box na malapit ng buksan. Ang kaniyang lohika ay tuluyang nawasak. Ang bagay na inilagay niya ay dapat nasa aking bag. Ngunit ang itim kong bag ay ligtas at ang pilak na carry-on na bag ni Mina ay nasa kamay ko rin, ligtas. At ang kulay abong bag na malapit ng buksan may pangalan ni Mina. Sa wakas, naintindihan niya. Mula sa simula, mula sa sandaling palihim niyang binuksan ang aking bag kagabi at inilagay ang mga bagay, nakulong na siya sa isang tahimik na patibong. Ang panggagancho noong madaling araw, ang pagpapalit ng tag at strap, ang lahat ng planong akala niya ay sikreto ay bumalik sa kaniyang anak. Huwag! Huwag ninyong buksan! Sumigaw siya, nakalimutan na ang lahat. Tumakbo siya at sinubukang itapon ang kaniyang sarili sa ibabaw ng bag. Mabilis na lumingon ang male customs officer at hinarang siya. Ma'am, umalis po kayo. Kung hindi, mapipilitan po kaming gumawa ng aksyon. Sa wakas, naintindihan ni Mang Dado ang tindi ng sitwasyon at nagmamadaling tumakbo para hawakan ng mahigpit ang kaniyang asawa na nawawala sa sarili. Mas hinigpitan ni Manny ang pagprotekta sa akin. Namutla ang kaniyang mukha at tumingin siya sa kaniyang ina nang may pagkamangha at pagdududa. Tuluyan nang natakot si Mina. Hinawakan niya ang manggas ni Manny. Kuya, anong nangyayari? Nababaliw na ba si Mama? Hindi na nag-atubili ang female customs officer. Kinuha niya ang kaniyang tool at may tunog na click, pinutol niya ang customs lock na nakakabit sa kulay abong bag. Sa gitna ng katahimikan, habang humihinga ng mabigat si Aling Gracia dahil sa kawalan ng pag-asa, binuksan niya ang cover ng bag. Sa itaas na bahagi ng bag, may mga nakatiklop na damit. Itinabi iyon ng female customs officer. At sa ilalim, lumabas ang ilang kuwadrado na bagay, mahigpit na nakabalot sa plastic film. At sa sulok, may ilang madidilim na velvet pouch na naiiba sa ordinaryong gamit sa biyahe. Kinuha ng customs officer ang isang kuwadrado na bagay gamit ang kaniyang may guwantes na kamay at hinaplos iyon. Binuksan niya ang isa pang maliit na pouch at inilabas ang ilang unpolished gemstones na nagniningning sa liwanag ng paliparan. Narinig ang bulungan at pagtataka sa paligid. Agad na nagulat ang male customs officer sa kaniyang radio nang mabilis at malinaw, undeclared contraband at pinaghihinalaang controlled items ang nakita. Humihingi kami ng backup. Nakita ni Aling Gracia na isa-isang inilalabas ang mga bagay at tila nawalan siya ng kaluluwa. Kung hindi siya hinawakan ni Mang Dado, babagsak siya sa sahig. Ang huling bakas ng kulay sa kaniyang mukha ay nawala. Nanginginig ang kaniyang labi at naghalo ang luha at sipon. Nawala ang focus ng kaniyang mga mata at paulit-ulit siyang bumubulong. Tapos na, anak ko, Mina, tapos na. Si Mina. Nakita ang mga bagay na lumabas sa kaniyang bag. Namutla ang kaniyang mukha. Hindi po akin iyan. Mga bagay po iyan na hindi ko nakita kailanman. Matinis siyang sumigaw. Ma, magsalita ka. Ano ba talaga ito? Mabilis na dumating ang customs backup para kontrolin ang sitwasyon. Si Mina bilang may-ari sa tag ay kinailangan sumailalim sa investigasyon. Umiyak siya at nagpaliwanag, si Mama po ang nag-ayos ng bagahe, wala po akong alam. Si Aling Gracia, nakahandusay sa sahig, walang reaksyon sa mga hinaing ng kaniyang anak. Bumubulong lang siya na parang baliw, kasalanan ko, lahat kasalanan ko, huwag ninyong kunin ang anak ko. Ako na lang ang kunin ninyo. Tuluyan nang nanigas si Manny. Tiningnan niya ako, ang kaniyang naguguluhang ina, ang takot na kapatid na babae, at ang kahon ng nakakagulat na ebidensiya. Kulay abo ang kaniyang mukha. Wala siyang masabi. Ang kaniyang kamay ay nakahawak sa akin, ngunit napakalamig.
Tahimik akong tumayo sa tabi niya, tinitingnan ang kaguluhan na ginawa ng aking biyenan at tuluyang nasira. Ang maliwanag na ilaw ng Sydney Airport ay nagpapakita ng pagkabalisa, kawalan ng pag-asa, pagkabigla at pagkalito sa mukha ng lahat. Samantala, ang aking bag, ang itim na bag na may ordinaryong damit at herbal medicine, ay tahimik na nakatayo sa aking paanan, parang tahimik na tagamasid. Ito ay simula pa lang. Ang makakapal na pinto ng Customs Office sa paliparan ay sumara kasabay ng desperadong iyak ni Mina. 2 officers na nakauniforme ang nagbantay sa labas, humaharang sa mga tingin at sa mga nagmamadaling tanong ni Mang Dado. Si Aling Gracia ay nakahandusay sa plastik na upuan sa waiting area, parang putik na nakalatag. Tinititigan niya ang pintuan na iyon at tahimik na tumutulo ang kaniyang luha. Tanging basag na iyak ang lumalabas sa kaniyang bibig. Mina, aking Mina. Kulay abo ang mukha ni Manny. Hinila niya ako sa isang sulok, malayo sa mga tao. Binaba niya ang kaniyang boses, ngunit hindi maitago ang panginginig. Stella, ano ba talaga ang inilagay ni Mama sa bag? Iyon ba ay, nakita niya ang mga bagay na inilabas, na malinaw, na hindi ordinaryo. Umiling ako. Ang aking mukha ay may parehong pagkalito at bigat. Hindi ko po alam, Manny. Hindi ko po talaga alam. Hinawakan ko ang kaniyang malamig na kamay. Siguro po, may kinuha siyang mapanganib na bagay. At natakot siya na mahuli sa customs? Huminto ako, nag-iwan ng sapat na espasyo para makapag-isip siya. Ang mga mata ni Manny ay nanginginig ng husto. Tiningnan niya ang kaniyang ina na walang lakas. At ang saradong pinto, sa loob ng pinto, nakakulong ang kaniyang kapatid na babae na minamahal niya. Nilunok niya ang kaniyang laway at lumabas ang ugat sa kaniyang noo. Paano? Paanong naisip niyang gamitin si Mina bilang kalasag, kaniya mismong anak? Ang mga salitang ito ay pilit na lumabas sa kaniyang mga labi. Ang pagiging naloko at ginamit ng pinakamalapit sa kaniya ay unti-unting sumisira sa kaniyang tiwala at respeto sa kaniyang ina sa loob ng maraming taon. Si Mang Dado ay walang humpay na sinusubukan makipag-usap sa mga customs staff. Ang kaniyang Ingles ay hindi magaling at pawis na pawis siya dahil sa pagmamadali, ngunit ang sagot na natatanggap niya ay official lang, pakihintay po ng may pasensiya. Pakitulungan po ang investigasyon. Bumalik siya at tiningnan ang kaniyang asawa na nakahandusay. Sa unang pagkakataon, nagpakita siya ng galit at pagkadismaya. Gracia, sabihin mo sa akin, nang malinaw, anong nakakahiya ang inilagay mo sa bag ni Mina? Ang ginagawa mo ay sinasaktan mo si Mina. Sa sigaw ni Mang Dado, nanginginig ang buong katawan ni Aling Gracia. Ang kaniyang mga mata na nawalan ng pokus ay biglang tumingin sa kaniyang asawa. Nanginginig ang kaniyang labi, ngunit hindi siya makapagsalita ng buo. Gusto niyang magpaliwanag. Ang bag na iyon ay hindi talaga kay Mina, ngunit malinaw ang ebidensiya. Ang tag ay kay Mina, at lumabas ito sa luggage route ni Mina. Kahit ang rain cover ay tila sinadya para sa disguise. Dali-dali siyang lumingon at tinitigan ako. Ang tingin na iyon ay may galit. Ngunit sa ilalim niyon, may mas malalim na takot na tumatagos sa buto at hindi makapaniwalang pagkabigla dahil sa wakas ay naintindihan niya ang lahat. Ikaw iyon, nagsalita siya ng basagang boses, parang tunog ng punit na belos. Ikaw ang nagpalit, alam mo na ito mula sa simula. Hinarap ko ang kaniyang tingin, walang kahit anong panalo sa aking mukha, tanging malalim na kalungkutan at pagtataka. Inay, ano po ang sinasabi niyo? Ano po ang alam ko? Paano ko po malalaman na maglalagay po kayo ng hindi niyo alam na bagay sa bag ni Mina? Wala po akong alam. Huminto ako at may bahagyang talim sa aking boses. O, baka po, sino po ba talaga ang pinlano niyo na lagyan ng bagahe? Ang tanong na ito ay tumama kay Aling Gracia na parang malamig na ice pick at nanginginig ang kaniyang buong katawan. Kasabay nito, biglang tumingin sa akin sina Manny at Mang Dado. Tama. Kung ang mga bagay na iyon ay hindi inilagay para kay Mina, saan dapat iyon?
Ang aking biyenan ay hindi makapagsalita. Ang kaniyang bibig ay nakabuka lang, at ang kaniyang dibdib ay humihinga ng pabigat-pabigat. Namutla ang kaniyang mukha. Gusto niyang sabihin ang totoo. Ngunit ano ang totoo? Ang panlilinlang niya sa akin ay nauwi sa pagkapahamak ng kaniyang anak. Paano niya iyon sasabihin? Ano ang magiging tingin ng kaniyang asawa at anak sa kaniya? Bukod pa rito, si Mina ang pinakamahalaga ngayon. Tumakbo siya sa kaniyang asawa, hinawakan ang kaniyang braso at umiyak. Dado, mag-isip ka ng paraan para mailabas si Mina. Huwag mo silang hayaang dalhin si Mina. Wala siyang alam. Kasalanan ko lahat. Ako na lang ang kunin ninyo. Ako na lang. Inis siyang itinaboy ni Mang Dado ang kaniyang kamay. Ngayon mo lang nalaman na kasalanan mo? Inisip mo bang anak mo si Mina noong inilalagay mo ang mga bagay na iyon? Ang sitwasyon ay stalemate. At ang oras ay dumaan ng mabagal at masakit. Sa wakas, bumukas ang pinto. Isang customs officer na tila supervisor ang lumabas at sa likod niya si Mina na namumutla at umiiyak. Sinundan siya ng 2 babaeng officers. Mina Shin ay pansamantalang pinapayagang umalis. Ngunit kailangan siyang sumunod sa subsequent investigation. Ang bagahe at mga laman nito ay kukunin. Malinaw na inanunsyo ng supervisor sa wikang Koreano. Ang bagahe ay naglalaman ng undeclared items at pinaghihinalaang Australian biosecurity violations. Ang kaso ay naitala at ang mga resulta ng investigasyon ay magpapasya kung magsasampa ng kaso. Paglabas ni Mina, agad siyang yumakap kay Manny, umiiyak ng husto. Kuya, muntik na akong mamatay sa takot. Ang dami nilang tanong. Wala naman akong alam. Mama, ano ba talaga ang inilagay mo sa bag ko? Sinuntok pa niya ang kaniyang ina habang umiiyak. Niyakap ni Aling Gracia ang kaniyang anak at nag-iyakan silang dalawa. Paulit-ulit na nagpasalamat si Mang Dado sa mga customs officers at nangako na tutulong siya. Si Manny, habang inaalalayan ang kaniyang kapatid na nawawala sa sarili, tumingin sa kaniyang ina ng may komplikadong tingin. Wala na ang dating pagmamahal sa tingin na iyon. Sa gitna ng kaguluhan, tahimik akong nakatayo. Nakita ko ang aking biyenan na nagdurusa at hindi makapagpaliwanag. Nakita ko si Mina na may takot at inis sa kaniyang ina. Nakita ko ang pagkawala ng tiwala sa mga mata ni Manny. Nakita ko ang anino ng pagkadismaya sa mukha ni Mang Dado. Alam ko na ito ay simula pa lang. Ang confiscation at investigasyon ng customs ay ang unang latigo lang. Ang pagtanggal ng superficial hypocrisy ng pamilyang ito. Itinulak namin ang natitirang mga bagahe at umalis sa paliparan sa ilalim ng mabigat na atmosfera. Ang mainit na sikat ng araw ng Sydney ay tumama sa aming katawan, ngunit hindi nito natanggal ang lamig sa aming puso. Ang kotse na inihanda ng kaibigan na sumundo sa amin ay matagal nang naghihintay. Nang sumakay kami sa kotse, halos hinila lang ni Mang Dado si Aling Gracia. Lubos siyang nawalan ng lakas. Si Mina ay umupo sa tabi ko, malayo sa kaniyang ina. Paminsan-minsan, tumitingin siya sa akin ng may galit. Walang nagsasalita habang nagmamaneho kami patungo sa hotel. Ang kakaibang tanawin sa labas ng bintana ang asul na daungan. Ang Opera House, wala na sa mood ang sinuman para pahalagahan iyon. Nang makarating kami sa hotel lobby para mag-check-in, tumunog ang telepono ni Aling Gracia. Ang matinis na tunog ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Nagmamadali siyang kinuha ang telepono at nang makita niya ang numero, biglang namutla ang kaniyang mukha. Nanginginig ang kaniyang mga daliri, halos hindi na niya mahawakan ang telepono. Naglakad siya sa isang sulok, nakatalikod sa amin, at sinagot ang tawag. Kahit may distansiya, narinig ko ang kaniyang pigil at desperadong pagsamo. Hindi po ang anak ko. Nagkamali po sila. Ako na po ang maghahanap ng pera. Pakiusap po. Ang mga salita ay tumalsik sa sahig, parang mga piraso ng basag na yelo. Nakatayo si Manny sa tabi ko at malinaw na may narinig siya. Lalo siyang nanigas at mahigpit niyang kinuyom ang kaniyang kamao. Hindi nagtagal ang tawag ng aking biyenan. Ibinalik niya ang telepono at tuluyan siyang nanghina,
parang kamelyo na nabali ang huling dayami. Sa gitna ng tingin ng mga nagulat na bisita, nawalan siya ng malay at bumagsak sa kinang na marble floor ng hotel sa Sydney. Nawalan ng malay si Aling Gracia, ang babaeng mapagkalkula at conscious sa imahe. Ang tunog ng ambulance siren ay narinig sa malayo, at iyon ang una at pinaka-ironic na pagbati sa kaniya sa Australia. At ang kaniyang bangungot ang karma na gusto niyang ibigay sa akin ngunit bumalik sa kaniya ay nagsisimula pa lang. Ang amoy ng disinfectant sa pasilyo ng ospital ay nakabibingi at ang maputlang ilaw ay nagbigay ng kulay abo sa mukha ng lahat. Si Aling Gracia ay nakahiga sa kama, may nakakabit na IV. Nakapikit ang kaniyang mga mata, ngunit patuloy na gumagalaw ang kaniyang eyeballs sa ilalim ng kaniyang talukap at paminsan-minsan nanginginig ang kaniyang labi. Sinabi ng doktor na nahimatay siya dahil sa matinding stress at matagal na pagkabahala at wala namang malaking problema sa kaniyang katawan, ngunit kailangan niyang magpahinga. Nakasandal si Manny sa bintana, tinitingnan ang madilim na kalangitan. Matigas ang kaniyang likod. Si Mina ay nakaupo ng nakakubli sa upuang nakasandal sa pader. Namamaga ang kaniyang mga mata na parang peach at nakatitig siya sa kaniyang ina. Ang tingin na iyon ay naghahalo ng takot, galit at lumalaking hinanakit. Si Mang Dado ay nakaupo sa tabi ng kama, tinatakpan ang kaniyang mukha gamit ang dalawang kamay. Nakayuko ang kaniyang balikat. Mukha siyang tumanda ng 10 taon sa loob ng isang gabi. Ang katahimikan ay lumamon sa silid na parang malamig na tide at tanging ang regular na beep ng monitor ang naririnig. HGH. Nagbigay ng mahinang tunog ang aking biyanan. Ilang beses siyang kumurap at dahan-dahan niyang iminulat ang kaniyang mga mata. Ang kaniyang tingin ay walang laman, nakatingin sa kisame ng ilang segundo nang walang focus at bigla siyang naalala. Mabilis na nanliit ang kaniyang pupils at matigas siyang lumingon, tiningnan ang mga tao sa tabi ng kama. Mina, ang kaniyang boses ay basag. Ang kaniyang anak ang una niyang hinanap. Nang marinig ni Mina ang kaniyang pangalan, nanginginig siya, ngunit hindi siya gumalaw o sumagot. Lalo siyang nag-iwas ng tingin. Mina, narito. Ayos lang siya, mahinang bumuntong hininga si Mang Dado at itinuro ang sulok. Mabilis na hinanap ng aking biyenan ang kaniyang anak. Nang makita niya si Mina na nakaupo ng ayos, gumaan ang kaniyang pakiramdam. Ngunit agad, ang lahat ng nangyari bago siya himatayin ang bag na binuksan sa customs, ang mga bagay na lumabas, at ang nakamamatay na tawag ay malinaw at brutal na dumaloy sa kaniyang isip. Biglang bumigat ang kaniyang paghinga at bumilis ang tunog ng monitor. Ma. Sa wakas, lumingon si Manny at lumakad patungo sa tabi ng kama. Ang kaniyang boses ay mabigat at may labis na pigil na emosyon. Kamusta na po ang pakiramdam niyo ngayon? Tiningnan ng aking biyenan ang kaniyang anak, pagkatapos ay ako. Nakatayo ako ng pahilis sa likuran ni Manny, tahimik na nagsasalin ng tubig sa isang baso. Ang kaniyang tingin ay sandaling tumigil sa aking mukha. May hindi maitago na takot at isang thread ng pagdududa. Ang sitwasyon ay tuluyang nawala sa kaniyang kontrol at inaasahan. Tila hindi pa niya naintindihan kung anong nakamamatay na pagkakamali ang nagawa niya. Aayos lang ako, pilit siyang umupo, pero pinigilan siya ni Mang Dado. Mina, ayos lang ba talaga siya? Pinalaya ba nila siya? Pansamantala ay ayos si Mina, ngunit ang bagahe ay confiscated na. Hindi pa tapos ang lahat, maikli niyang sagot. Tiningnan niya ang kaniyang ina. Ma, ano ba talaga ang mga bagay na iyon? Saan mo nakuha at bakit mo sinubukan dalhin? Ang mga sunod-sunod na tanong ay parang bato na inihagis sa nakatayong tubig. Namutla ulit ang mukha ng aking biyenan. Iniiwasan niya ang tingin ng kaniyang anak, nanginginig ang kaniyang labi. Wala akong alam. Hindi ko alam kung anong mga bagay iyon. Baka nalagay lang ni Mina nang hindi sinasadya. Mama! Galit na tumayo si Mina. Ang kaniyang boses ay matinis at umiiyak. Kahit sa sitwasyon na ito, gusto mo pa rin akong sisihin. Hindi ko kailanman nakita ang mga batong iyon o ointment.
Hindi ko rin alam na may gray cover ang bag ko. Ikaw ang nag-ayos ng bagahe. Sinabi mo na susuriin mo ang gamit ko. Sinabi mo na masyadong makulay ang bag ko, kaya kailangan lagyan ng cover. Humarap sa kaniyang anak. Nanginginig ng husto ang buong katawan ng aking biyenan. Tiningnan niya ang galit at naghinanakit na mukha ni Mina, ang malalim na tingin ng kaniyang anak na lalaki at si Mang Dado. Sa huli, lumingon siya sa kaniyang asawa at nagsamo. Dado, hindi ko talaga ginawa. Tama na, Gracia. Inangat ni Mang Dado ang kaniyang ulo, may bihirang kalungkutan at pagkadismaya sa kaniyang mukha. Ang kaniyang boses ay hindi malakas, ngunit tumama parang martilyo. Hindi tanga ang mga customs, ang mga bagay ay lumabas sa bag na may pangalan ni Mina. Ikaw ang nag-ayos ng bagahe. Ngayon, gusto mong saktan ang anak ko, huminto siya. At naging matalas ang kaniyang tingin, ang taong gusto mong saktan ay hindi si Mina. Biglang nanigas ang hangin sa loob ng silid. Mabilis na tumingin si Manny sa kaniyang ama, pagkatapos ay lumingon sa akin. Ang kaniyang tingin ay naghahalo ng pagkamangha at pagdududa. Naguluhan din si Mina. Inuulit ang sinabi ng kaniyang ama. Ang aking biyenan ay parang nakuryente, nanigas sa kama. Sandali siyang huminto sa paghinga. Ang kaniyang bibig ay nakabukalang at tanging unggol ang lumabas sa kaniyang lalamunan. Ang isang pangungusap na iyon mula kay Mang Dado ay nagtulak sa kaniya sa bingit. Kasabay nito, ipinakita nito ang kaniyang pinakamalalim at pinakapangit na intensyon. Ikaw, huwag kang magsalita ng kalokohan. Sa wakas, nahanap niya ang kaniyang boses, ngunit matalas at mahina. Paano ko saktan si Mina? Anak ko siya. So, inaamin mo na ikaw ang naglagay ng mga bagay na iyon? Hinuli ni Manny ang kaniyang pagkakamali at pinilit siya. Ang kaniyang boses ay may pagkadismaya. Alam mo na ilegal iyon at alam mo kung gaano kaseryoso kapag nahuli. Ma, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Sino ang gusto mong bigyan ng mga bagay na ito? May nag-utos ba sa iyo? Walang nag-utos. Wala. Dali-dali siyang umiling. Umuga ang IV line. Nag-iisa lang akong tanga. Nagpakiusap ang isang kamag-anak sa probinsiya na magdala ng ilang specialty product na may lupa pa. Hindi ko alam na seryoso iyon. Natakot akong dalhin sa sarili kong bag. Akala ko mas hindi mahigpit ang inspection sa mga bagahe ng mga bata, kaya si Mina ang pinili ko. Ang boses ni Manny ay kasing lamig ng yelo. Ang una mong pinili ay si Stella. Nang banggitin ang huling pangalan, biglang tumahimik ulit sa silid. Lahat ng tingin ay nakatuon ulit sa akin. Inilapag ko ang pitsel ng tubig at inangat ang aking ulo. May malinaw na pagkabigla at bahagyang sugat sa aking mukha. Napakahina kong nagsalita sa aking biyenan, ngunit narinig ng lahat. Inay, sa bag ko po ba talaga ang una niyong plano na lagyan? Hindi ako nagalit o nagtanong. Nagtanong lang ako nang may tonong hindi makapaniwala at nasasaktan. Ang ganitong attitude ay mas malakas kaysa sa anumang matinding akusasyon. Ang mukha ng aking biyenan ay tuluyang naging kulay abo. Tiningnan niya ako. Ang manugang na hindi niya kailanman gusto, na akala niya ay hindi karapat-dapat para sa kaniyang anak, ay nakatingin sa kaniya ng may malinaw at nasasaktang tingin. Gusto niyang tanggihan. Ngunit ang tingin ni Manny at Mang Dado ay parang kutsilyo na nakatutok sa kaniya. Kung aaminin niya, ipapahayag niya na sinadya niyang ipahamak ang kaniyang manugang. Nasa gitna siya ng dalawang masamang opsyon. Ang kaniyang buong katawan ay nanlamig. Ang isang malaking hindi nakikitang net ay nakakulong na sa kaniya at habang nagpupumiglas siya, lalo siyang sumisikip. Ako, hindi. Hindi, bulong niya nang walang kabuluhan. Tumulo ang kaniyang luha. Hindi na ito pag-arte. Ito ay luha ng tunay na matinding takot at kawalan ng pag-asa. Manny, naniniwala ka kay Mama, hindi ba? Hindi ako mananakit ng iba. Ako lang. Ako lang. Ano? Pinutol siya ni Manny. Ang huling init ay nawala sa kaniyang mga mata. Tanging malalim na pagod at paghuhusga ang natira. Ma, kahit ngayon,
Hindi ka pa rin magiging tapat? Ano ang tawag na iyon? Ang tawag na natanggap mo bago ka himatayin sino ang tumawag? Sino ang sinasabihan mo na huwag nilang saktan ang anak mo? Ang kamag-anak na nagpakiusap sa iyo ng specialty product ay kaya bang magpakiusap ng ganoon? Sa sunod-sunod na pagtatanong, tuluyang nawasak ang aking biyenan. Tinakpan niya ang kaniyang mukha at nagsimulang umiyak. Ang tunog ng iyak ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid, puno ng kawalan ng pag-asa at pagsisisi. Ngunit kung ang pagsisising ito ay dahil sa kaniyang anak o dahil sa takot na nasa panganib siya dahil sa pagkabigo ng kaniyang plano, siya lang ang nakakaalam. Nakita ni Mina ang kaniyang ina na ganoon, at ang galit sa kaniyang mukha ay dahan-dahang nagbago sa isang komplikadong pagkawala ng pakiramdam. Dahan-dahan siyang umupo ulit sa upuan, niyakap ang kaniyang tuhod at hindi na tumingin sa kaniyang ina. Bumuntong hininga si Mang Dado at tumalikod. Lumakad si Manny sa tabi ko, hinawakan ang aking kamay. Malamig ang kaniyang kamay, ngunit mahigpit ang hawak niya. Tiningnan niya ako. May guilt, relief, at isang hindi maipaliwanag na saya na parang nakaligtas siya sa kamatayan sa kaniyang mga mata. Relief na hindi siya nadamay sa kapahamakan. Wala akong sinabi. Hinawakan ko lang ang kaniyang kamay at tumingin sa labas ng bintana. Ang kalangitan sa gabi ng Sydney ay deep purple. Ang mga ilaw ng lungsod sa malayo ay parang nagkalat na diamante. Ang iyak ng aking biyenan ay dahan-dahang humina, naging pira-pirasong hagulhol. Alam niya na ang kaniyang autoridad at imahe na binuo niya sa pamilya sa loob ng maraming taon ay confiscated na ngayon kasama ng mga ipinagbabawal na bagay, at ang kaniyang pangit na balat ay nalantad, at ang tunay na bagyo ay hindi pa dumarating. Ang tao sa kabilang linya ng telepono ay hindi siya patatawarin dahil lang nahimatay siya. Nagliliwanag na ang araw, ngunit ang umaga ni Aling Gracia ay malayo pa. Ang gabing ito sa ospital ay isang maikling pahinga lang bago ang judgment. Ang iyak ng aking biyenan ay sa wakas ay naging basag na hagulhol, parang lumang belos. Tanging ang regular na tunog ng makina at ang mahinang tunog ng mga sasakyan sa gabi ng kakaibang lupa ang natira sa silid. Ang pagod ay nakapaligid sa mukha ng lahat, at ang pamamanhid, na tila nasugatan ng mga piraso ng katotohanan. Binitawan ni Manny ang aking kamay at lumakad patungo sa dulo ng kama. Inilagay niya ang dalawang kamay sa malamig na metal railing. Hindi siya tumingin sa kaniyang ina, tiningnan niya ang sahig. Ang kaniyang boses ay basag, tila naubos ang lahat ng lakas. Maaari mo na bang ikuwento ang tungkol sa tawag na iyon? Sino ba talaga iyon? At paano mo nakuha ang mga bagay na iyon? Si Aling Gracia ay nakabaon sa unan. Namamaga ang kaniyang mga mata at nakatingin ng tulala sa kisame. Alam niya na hindi na niya maitago pa. Ang tiwala sa mga mata ng kaniyang anak ay nawasak. Ang mukha ng kaniyang asawa ay may hindi pa nangyaring distansya. Ang mga mata ng kaniyang anak ay puno ng malamig na hinanakit, at ang taong sinubukan niyang ipahamak ay nakatayo sa lilim ng walang galos, tahimik na pinapanood ang kaniyang pagbagsak. Ang tito ko. Sa wakas, nagsalita siya, ngunit ang kaniyang boses ay napakahina, halos hindi na marinig. Bawat salita ay tila pilit na inilabas sa kaniyang buong lakas. Junbong. Nagulat si Mang Dado, inangat ang kaniyang ulo. Junbong? Hindi ba't sabi niya, nag-export siya ng mga industrial product? Anong industrial product? Tumawa ng mapait ang aking biyenan at umiyak ulit. Lahat iyon ay kasinungalingan. Sa loob ng maraming taon, nagdadala siya ng mga gamit ng ibang tao, mga jade, herbal medicine at ilang pulbos o ointment na hindi ko alam kung ano. Sabi niya, mamahaling gamit iyon na may pera. May mga Chinese businessman daw sa Australia na bumibili ng mahal. Sabi niya, hindi raw mahigpit ang inspection. Patuloy siyang nagsalita ng utal-utal. Itong beses na ito, malaking deal daw. Sabi niya, mapanganib daw na dalhin niya ng mag-isa dahil marami. Nalaman niya na magbabakasyon kaming pamilya, kaya nagpakiusap siya. Sabi niya, mas maluwag daw ang customs sa mga family tourist.
Kaya sumagot ako ng oo. At pumayag ka, ma. Lumakas ang boses ni Manny. May pigil na galit sa kaniyang boses. Para lang tulungan ang tito mo. Ilalagay mo ang buong pamilya sa panganib at sinadya mo pang puntiryahin ang bag ng manugang mo. Ang huling pangungusap ay halos sigaw. Nanginginig ang aking biyenan sa galit ng kaniyang anak. Hindi ko gustong ilagay ang buong pamilya sa panganib. Sabi ni Junbong, maganda daw ang packaging at karaniwan daw hindi nahuhuli. Akala ko kung sa bag lang ng isang tao ko ilalagay, kung sakaling magkaproblema, hindi na madadamay ang iba. Dahan-dahang humina ang kaniyang boses at ang kaniyang tingin ay balisang nanginginig. Kaya si Stella ang pinili ko. Tinapos ni Manny ang kaniyang pangungusap para sa kaniya. Bawat salita ay kasing lamig ng yelo dahil si Stella ay isang outsider. Sa tingin mo, maari siyang isakripisyo anumang oras. Hindi ba? Hindi, Manny. Nagpaliwanag ang aking biyenan nang maputla ang boses, ngunit sa ilalim ng tingin ng kaniyang anak na nakakakita sa lahat, ito ay nakakatawa lang. Ang kaniyang madilim na intensiyon ay nakalantad na ngayon sa ilalim ng ilaw at siya mismo ay nakaramdam ng kasuklam-suklam. At ang tawag? Patuloy si Manny sa pagpilit. Walang awa. Si Junbong ba ang tumawag? Sino ang tumawag? Ang huling bakas ng kulay ay nawala sa mukha ng aking biyenan. Nanginginig na rin ang kaniyang labi. Ang taong kukuha ng mga bagay sa Australia. Ang apelyido niya ay Yong. Tinatawag siyang Boss Yong. Puno ng takot ang kaniyang boses. Galit siya. Sabi niya, hindi raw dumating ang mga bagay at nadamay pa ang customs. Sabi niya, naglaro daw ako at kukunin daw niya si Mina. Habang nagsasalita siya, tumingin siya kay Mina nang may takot, tila mawawala ang kaniyang anak anumang oras. Walang hiya ka. Malakas na hinampas ni Mang Dado ang armrest ng upuan. Nanginginig ang kaniyang buong katawan sa galit. Gracia, nababaliw ka na. Nakisama ka sa mga taong iyan at sa huli, sinasaktan mo ang sarili mong anak. Hindi ko alam. Umiyak ang aking biyenan. Sabi ni Junbong, malaking pera daw ang kikitain kapag na-i-deliver lang ang mga bagay. Sabi niya, walang magiging problema. Paano ko malalaman na ganito kahigpit ang customs? Hindi ko alam kung gaano kaseryoso ang mga bagay na iyon at hindi ko alam na ganito katakot si Boss Yong. Hindi ko alam. Naging mapang-uyam si Manny. Wala siyang emosyon. Hindi mo alam, ma. Hindi mo lang pinansin. Dahil sa sarili mong kasakiman. Hindi mo pinansin kahit muntik nang makulong si Stella. Siguro, naisip mo pa na kung sakaling magkaproblema si Stella, hihiwalayan mo siya at papalitan mo siya ng mas gusto mo. At tungkol naman kay Mina, naniwala ka na kung nasa bag ko at sa bag ni Stella lang ang mga bagay, hindi na siya maaapektuhan. Bukod pa rito, plano mo pa akong itali sa tabi mo at tulungan kang ayusin ang problema. Ang galing mo talagang magplano. Ang mga salitang ito ay tuluyang nag-alis ng lahat ng pinagtatakpan ng aking biyenan. Tumigil siya sa pag-iyak at tiningnan niya ang kaniyang anak ng tulala. Tila hindi niya ito kilala. Akala niya, ang anak niyang ito ay laging masunurin. Kahit nakakuha siya ng manugang na hindi niya gusto, sa huli ay papanig sa kaniya ang kaniyang anak. Ngunit sa isip ni Manny, malinaw na ang lahat. Hindi lang niya ito binibigkas dahil sa pagmamahal sa ina noon. Ang nangyari ngayon ay tuluyang lumampas sa kaniyang bottom line. Manny, hindi, mama. Pilit siyang humawak sa kung anuman. Ma, pinutol siya ni Manny. Ang kaniyang boses ay mas malamig at matatag kaysa kailanman. Ikaw ang kailangang mag-ayos ng problemang ito. Sabihin mo kina Junbong at Boss Yong. Ang mga bagay ay confiscated na at nasira na ang deal. Hayaan mo silang gawin ang gusto nilang gawin sa iyo. Si Mina at si Stella at si Papa, wala na silang kinalaman sa gulo na ito. Naiintindihan mo ba, parang nahulog sa isang ice pit ang aking biyenan. Ang sinabi ng kaniyang anak ay parang itinulak siya ng nag-iisa sa harap ng mga kriminal na iyon. Lubos siyang natakot. Manny, huwag mong gawin iyan. Papatayin nila ako. Wala silang awa. Naisip mo ba
na maaari ring mamatay si Stella o si Mina noong inilalagay mo ang mga bagay na iyon sa kanilang bag? Tanong ni Manny. Hindi man lang nanginginig ang kaniyang mga mata. Nawalan ng salita ang aking biyenan at nanginginig lang siya sa kawalan ng pag-asa. Lumakad ako sa tabi ni Manny, hinawakan ko ng bahagya ang kaniyang braso. Sa tahimik at kalmadong boses, sinabi ko sa aking biyenan, "Inay, ang pinakamahalaga ngayon ay ang ayusin ang gulo, magpahinga muna kayo at gumaling. Kung tumawag ulit si Boss Yong, kailangan nyo na siyang kausapin." Sa huli, ang mga bagay ay lumabas sa bag na may pangalan ni Mina. Si Mina ay suspect pa rin sa mata ng pulis at customs. Sa labas, tila inaalala ko siya, ngunit sa totoo lang, ipinakita ko ulit sa kaniya ang pinakamalupit na realidad. Ang charge kay Mina ay hindi maayos ng kaniyang pagkahimatay o pag-iyak. Ang tanging paraan para mailabas si Mina sa charge ay kung siya ang nagplano ng lahat, ay magpapasa ng lahat at magbibigay ng malinaw na ebidensiya. Tiningnan ako ng aking biyenan. Ang kaniyang tingin ay labis na komplikado. Sa sandaling ito, nagsimula siyang makita ako ang manugang na hindi niya kailanman pinansin. Ang aking kalmado, ang aking distansya, kahit ang aking protective advice ngayon ay parang malambot na kutsilyo na nagtatanggal ng kaniyang laman, ngunit hindi siya makapagsalita. Nalaman niya na mula sa sandaling pinili niya akong saktan, naglakad na siya sa daan na hindi na maibabalik at sa dulo ng daan na iyon, hindi ang patibong na inihanda ko, kundi ang pinto, patungo sa pag-iisa at hindi kilalang takot. Ako, hindi, sabi niya sa hangin. Hindi. Nanginginig ang kaniyang katawan ng walang kabuluhan. Ang kalangitan sa labas ay nagliliwanag na sa kulay abo. Ang bagong araw ay hindi pag-asa para kay Aling Gracia, kundi simula ng mas malalim na paghihirap. Nakahiga siya sa kama. Tila naririnig niya ang mabigat na yabag ng kapalaran na papalapit ng paunti-unti. At ang ibang tao sa silid, ang kaniyang asawa, anak na lalaki at anak na babae, ay lumayo sa kaniya nang may ilang hakbang, lumikha ng malalim na gulf sa pamamagitan ng katahimikan. Ang pangalan ng gulf na iyon ay kapalaran. Ganap ng maliwanag ang araw. Ang umaga sa Sydney ay nagsimula sa malamig na hangin mula sa dagat. Walang natulog sa hotel suite. Si Aling Gracia ay nakaupo ng nakabaluktot sa sofa sa sala buong gabi. Nang sumikat ang araw, ang mga dark circle sa ilalim ng kaniyang mga mata ay lalong dumilim, parang sinuntok siya. Mas payat at gusgusin siya tingnan. Maagang gumising si Manny. Tumawag sa legal aid agency na kinonsulta niya kagabi at nag-book ng appointment para sa umagang iyon. Ang boses niya sa telepono ay kalmado at malinaw, ang mukha ng isang matatag na family head na humaharap sa krisis. Wala na ang pagkabigla at paghihirap ng anak na lalaki kagabi. Maaga ring gumising si Mang Dado at tahimik siyang nag-ayos ng mga gamit. Inilagay niya sa isang maliit na bag ang ilang papeles at damit na baka kailanganin ng kaniyang asawa. Ang kaniyang mga kilos ay mabagal ngunit matatag at hindi siya nagbitaw ng isang salita sa kaniyang asawa. Ang katahimikan na iyon ay mas mabigat kaysa anumang akusasyon. Ang pinto ni Mina ay nabuksan lang nang aalis na kami. Ang kaniyang mga mata ay namamaga, ngunit ang kaniyang mukha ay nawalan na ng spoil at parang bata. Ang isang gabi ay sa pilitan siyang nagpatanda at may distansya. Tiningnan niya ang kaniyang ina ng isang beses at ang tingin na iyon ay malamig at hindi pamilyar. At mabilis siyang nag-iwas ng tingin. Lumapit sa tabi ko at nagsabi ng mahina, "Ate Stella, sasama po ako." Hindi niya sinabi na sasama siya sa kaniyang ina. Tiningnan ng aking biyenan ang kaniyang anak at nanginginig ang kaniyang labi. Tila gusto niyang tawagin ang kaniyang pangalan, ngunit sa huli, yumuko lang siya ng walang lakas. 5 tao ang umalis sa hotel ng tahimik, sumakay sa taxi patungo sa kalye kung saan matatagpuan ang legal aid agency. Ang sikat ng araw sa labas ng bintana ay maliwanag at ang kalye ay abala, ngunit ang hangin sa loob ng kotse ay napakabigat. Mahigpit na hawak ng aking biyenan ang maliit na bag. Namumutla ang kaniyang mga kuko.
Tinitingnan niya ang tanawin sa labas ng tulala, nanginginig pa rin ang kaniyang katawan. Ang proseso ng interview ay mahaba at masakit. Sa loob ng masikip na conference room, hinarap ng aking biyenan ang isang seryosong lawyer at isang social worker na tumutulong sa translation. Sa simula, sinubukan pa rin niyang magsinungaling at magpaligoy-ligoy. Ngunit nang kalmadong idinagdag ni Manny ang mga detalye, at si Mina ay umiyak habang sinasabi ang kaniyang takot na wala siyang alam, at ibinigay ni Mang Dado ang ebidensiya ng kahina-hinalang financial transaction ni Junbong, ang psychological defense ng aking biyenan ay tuluyang nawasak. Sa wakas, umiyak siya at nagkuwento kung paano siya nilapitan ni Junbong, kung paano niya ipinaliwanag ang mataas na kita at mababang panganib ng deal, kung paano siya tinuruan na itago ang mga special packaged items sa gitna ng ordinaryong gamit, at kung paano niya sinabi na mas ligtas ilagay sa bag ko at hindi na raw problema kahit may mangyari sa akin. Ikinuwento niya rin ang numero ng telepono at ang mga malabong impormasyon na lumabas sa mga tawag ni Boss Yong. Isang loan shark daw siya na kilala sa Sydney Chinese community na may iba't ibang business at malupit na paraan. Kumunot ang noo ng lawyer habang nagtatala. Hindi lang ito simpleng paglabag sa regulasyon, kundi isang kaso na pumapatong sa hangganan ng illegal international transport at organized crime. Malinaw na sinabi ng lawyer sa aking biyenan na bilang executor at aware person, kahit kusang loob siyang tumulong, haharap siya sa seryosong legal consequence. Ngunit binigyang diin niya na ang kaniyang kooperasyon ay mahalaga para malaman ang katotohanan ng kaso at absolute ang kahalagahan nito para tuluyang maalis si Mina sa suspect list. Kasabay nito, pinayuhan ng lawyer na agad magulat sa lokal na pulis at ibigay ang impormasyong ito para protektahan ang pamilya laban sa posibleng pagganti ni Boss Yong. Nang umalis kami sa agency, si Aling Gracia ay tila wala ng lakas. Kinailangan siyang alalayan ni Mang Dado. Ngunit ang pag-alalay ni Mang Dado ay mas parang pagganap ng obligasyon kaysa pagsuporta sa kaniyang asawa. Agad na ginamit ni Manny ang telepono ng lawyer para tawagan ang lokal na pulis, iulat ang sitwasyon at nag-schedule ng formal statement para sa hapon na iyon. Ang sumunod na 2 araw ay parang oppressive storm. Tumulong kami sa maraming investigasyon at pagbibigay ng statement ng pulis. Si Aling Gracia ay hindi pinapayagang umalis sa Sydney hanggang matapos ang investigasyon at kinuha ang kaniyang pasaporte. Ang contact information at impormasyon ni Junbong sa Korea ay ibinigay sa pulis at iimbestigahan sa pamamagitan ng international cooperation. Tungkol naman kay Boss Yong, sinabi ng pulis na sila na ang mag-iimbestiga at huwag kaming maging pabaya. Ngunit dahil confiscated na ang mga bagay, nalantad ang deal at sumuko na ang transporter, mababa ang posibilidad na ipagpapatuloy pa niya ang misyon na walang halaga at lalo pa siyang mapapansin ng pulis. Si Mina, matapos ang paulit-ulit na kumpirmasyon ng lawyer at pulis, ay malinaw na classified bilang isang innocent third party without subjective intent. Ang malaking bato na nakapatong sa kaniyang isip ay sa wakas ay naalis. Niyakap niya si Manny at umiyak ng husto. Ang kaniyang tingin sa kaniyang ina ay puro pagod at distansya na lang. Hindi na niya kinausap ang kaniyang ina. Si Mang Dado, matapos maayos ang lahat ng legal procedures, ay gumawa ng desisyon. Sa harap ng lahat, sinabi niya sa kaniyang asawa, "Kapag naayos na ang lahat, babalik tayo sa Korea at maghihiwalay na tayo. Kunin mo ang bahay. Kukunin ko ang aking parte ng savings at aalis ako. Sina Manny at Mina ay matanda na, hindi na natin kailangan pang manatili ng pilit. Sa loob ng maraming taon, ang pamilya mo lang ang nasa isip mo. Nagkalkula ka sa lahat ng tao." Ang bahay na ito ay hindi na family home noon pa. Ang kaniyang boses ay kalmado, ngunit parang final sentence. Hindi umiyak ang aking biyenan nang marinig ito. Tiningnan lang niya ang kaniyang asawa ng tulala, tila hindi niya naintindihan o na-predict na niya ito. Wala na siyang lakas o intensyon na makipag-away o magmakaawa.
Ang paghihiwalay sa kaniyang asawa at mga anak na wasak na ito ang ultimate price para sa kaniyang maling kasakiman at galit. Ang orihinal na 2 linggong bakasyon sa Australia ay tuluyang nasira, siyempre, habang naghihintay sa preliminary process result ng kaso at ang travel ban sa aking biyenan. Iminungkahi ni Manny na dalhin niya ako at si Mina sa tabing dagat sa paligid ng Sydney para magpahinga. Hindi raw dapat puro bangungot lang ang alaala ng biyaheng ito. Sumang-ayon si Mang Dado. Nagpunta kami sa dalampasigan. Napakaganda ng dagat at ang buhangin ay puting-puti. Sumasayaw ang mga surfer sa alon. Naglakad si Mina sa dalampasigan nang walang sapin sa paa. Hinayaan niyang tabunan ng alon ang kaniyang bukong-bukong. Ang kalungkutan sa kaniyang mukha ay unti-unting nawawala sa hangin ng dagat. Hinawakan ni Manny ang aking kamay at tahimik naming tiningnan ang lugar kung saan nagtatagpo ang dagat at langit. Patawad, Stella. Bigla siyang bumulong. Ang hangin ng dagat ay bahagyang nagpahina sa kaniyang salita. Nasaktan kita sa loob ng maraming taon. Alam kong hindi ka gusto ni Mama, pero palagi kong iniisip na dahil matanda na ako, kung magtiis at maging considerate lang ako, magiging harmonious ang pamilya. Pero ang consideration ko pala ay nagbigay kay Mama ng courage na gawin pa ang mas masama at muntik na siyang makasira sa iyo. Mahigpit kong hinawakan ang kaniyang kamay at umiling. Tapos na iyon, ang mahalaga ay ang hinaharap. Ang hinaharap, tiningnan niya ako, at ang kaniyang tingin ay matatag. Sa hinaharap, tayo na ang magiging may-ari ng sarili nating tahanan. Walang sinuman ang makakabalik at mananakit o makikialam sa ating pamilya. Kumain kami ng simpleng tanghalian sa isang cafe malapit sa dalampasigan. Maganda ang sikat ng araw at masarap ang pagkain. Hindi pa rin masyadong madaldal si Mina, ngunit paminsan-minsan nakikipag-usap siya sa akin tungkol sa mga tanawin sa Sydney. Tahimik lang si Mang Dado, ngunit nawala ang kunot sa kaniyang noo. Ang kaniyang tingin sa dagat ay may relief. Ang maikling kalahating araw na pahinga na ito ay parang mahina, ngunit matatag na sikat ng araw na tumagos sa madilim na ulap ng ilang araw. Hindi nito kayang gamutin ang lahat ng sugat, ngunit nagpaalala ito na bukod sa pangit na kalkulasyon at malamig na paghuhusga, mayroon ding sikat ng araw, alon at init ng pagsuporta sa isa't isa sa buhay. Pagkatapos ng 1 linggo, lumabas ang preliminary process result ng kaso. Si Aling Gracia, dahil sa kusang loob na pagtulong sa investigasyon at kooperasyon, at dahil ang mga bagay ay hindi sa pinakaseryosong kategorya, drugs o weapons, ngunit controlled special herbal medicine at undeclared expensive raw stones lang, ay sinentensiyahan ng multa. Kasabay nito, siya ay pinagbawalan na umalis sa bansa sa loob ng ilang panahon at pinagbawalan na pumasok sa Australia sa loob ng ilang taon sa hinaharap. Ang kaniyang record ay maitala. Si Junbong at Boss Yung ay sasailalim sa follow-up investigation ng pulis sa 2 bansa. Iyon ay isa pang mahaba at komplikadong kuwento, ngunit wala na itong kinalaman sa amin, lalo na kay Mina. Nag-iisa siyang sumakay sa eroplano pabalik sa Korea, dala ang kaniyang fine notice at ang walang katapusang pagsisisi o takot sa kaniyang sitwasyon sa harap ng isang notary at ng pulis. Hindi siya sinamahan ni Mang Dado. Hindi rin sumama si Manny at Mina. Ako lang ang orihinal na target ng kaso na ito ang nagpunta sa paliparan. Sa harap ng security check, tiningnan niya ako. Sa unang pagkakataon, ang kaniyang tingin ay walang pagkontrol, walang paninisi o pahiwatig na galit. Tanging kulay abo at pagkalito ang natira. Ang kaniyang bibig ay nakabuka at tila gusto niyang magsalita. Maaaring apology o curse. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataon na magsalita. Kalmado lang akong nagsabi, "Inay, mag-ingat po kayo. Pagbalik niyo sa Korea, harapin niyo po ang legal matters. Magkaroon po tayo ng kapayapaan sa isa't isa sa hinaharap." Tiningnan niya ako, at ang tingin na iyon ay komplikado at hindi maintindihan. Sa huli, wala siyang sinabi. Kinuha ang maliit na travel bag, yumuko ang likod at lumakad sa security check. Nawala siya sa mga tao.
Ang kaniyang imahe, na laging well-dressed, matigas at controlling, ay napakaliit at nag-iisa na ngayon. Umalis ako sa paliparan. Maganda ang sikat ng araw sa labas. Naghihintay ang kotse ni Manny sa gilid ng kalsada. Umupo ako sa passenger seat, yumuko siya at ikinabit ang aking seatbelt at hinalikan niya ako sa noo. Uwi na tayo, sabi niya. Opo, uwi na tayo. Hinawakan ko ang kaniyang kamay. Umalis ang kotse sa paliparan, patungo sa aming huling maikling pananatili sa Sydney. At malapit na kaming dalhin ito sa sarili naming buhay, na kailangan naming ayusin at bigyan ng bagong kahulugan. Ang nakaraan ay sa wakas ay nakaraan na. Kahit may mga pagsubok pa sa hinaharap, nakita namin ang katapatan ng bawat isa at mahigpit naming hinawakan ang kamay ng isa't isa. At ang taong sinubukang gumawa ng bagyo gamit ang isang maliit na bag ay tuluyang nilamon ng sarili niyang alon.